Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 18 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Martes, sa 4 na sa buwan ng Agosto, taon 2026, sa ulo ng mga balansyadong balita. Mga dokumento ng Office of the Vice President at DepEd sa paggamit ng confidential funds muling na-question sa Day 12 ng impeachment trial. Impormasyon na naaresto na si Senator Bato de la Rosa, itinanggi ng DOJ, NBI at ng DILG at PNP. Pilipinas, nagbunyi sa tagumpay ni Alex Ayala sa DC Open Crown sa Washington, D.C. Senator Jinggoy Estrada umapila sa Sandigan Bayan para makapagpiyansa. Pangalan ni na Congressman Leandro Lebiste at dating Congressman Jing Paras natalisod lamang sa honey trap operation ayon sa NBI. DOH Secretary Pujalte nagsalita na, itinanggi ang akusasyon tungkol sa isyu ng pagiging sugarol. Pagdududa ni Ombudsman Crispin Remulla sa pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si Bong Revilla inalmahan ng anti-graft court. At mag-ina pinagbabaril sa Makati, isa patay, isa sugatan. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Muling kinuwestiyon ng COA witness si Attorney Roderick Cuamil. Mga dokumentong isinumite naman ng Office of the Vice President at Department of Education sa paggamit ng confidential fund. Ang hakbang ay ginawa ng abogado sa kanyang pagsalang sa Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Attorney Lorna Capunan, sinabi ni Cuamil na bukod sa conflicting dates, ang ibang pinagamitan ng confidential fund ay walang supporting documents. Samantala, pinahayag naman ni House Impeachment Trial spokesperson Zia Alonto Adjong na dahil sa mga patutuo ng naturang state auditor, lumalakas sa mga hinala at indikasyon na may pagtatangkang gamitin sa ibang paraan ang kontrobersyal na pondo. May mga gasto sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP para sa ikalawang quarter ng 2023 na hindi pinapayagan sa ilalim ng joint circular sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Itong ibinunyag ni dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO State Auditor Roderick Cuamil sa ika-12 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cuamil, sa liquidation report na inaprubahan ni VP Duterte ay nakasaad na may gastusin para sa medical at food aid, mga insentibo at travel expenses na hindi kabilang sa mga pinapahintulutang paggamitan ng confidential funds. Naglaan din umano ang OVP ng 42 million pesos para sa medical at food aid noong unang quarter at 40 million pesos naman noong ikalawang quarter ng 2023. Ngunit walang isinumiting dokumento upang patunayan ang medical expenses. Wala rin anyang resibo sa mga disbursement ng 10 million pesos na travel expenses sa una at ikalawang quarter ng 2023. Pakinggan at panuorin po natin si Ginoong Roderick Cuamil. Nung naunang accomplishment report, meron din po silang line items for provision of medical and food aid at payments of incentive or traveling relative to the confidential operations na hindi po among the allowable confidential expenses under item 4.8 of the Joint Circular 2015-01. Sinabi mo na meron nakalagay dyan medicines. Bakit sinabi mo na bawal o hindi allowed ito Dahil sa joint circular? hindi po siya kasama dun sa exclusive list of allowable confidential expenses under item 4.8 po. Samantala, nag-object naman si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa paggamit ng affidavit ni umano'y self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas
bago matapos ang 12 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Season, hindi otorisado at hindi rin permado ng sinema ng naturang affidavit. Git pa ng Lead Defense Counsel na hanggang sa ngayon ay wala pang gumagamit ng competent witness affidavit kaya't dapat hindi niya o anya ito mamarkahan bilang ebidensya. Pakinggan natin si Attorney Season. We object to item number 3 of this motion. We will not agree. And if the presiding court, if the presiding officer will rule to allow even the pre-marking or the marking of this item under this motion, then we would like to have our objection, continuing objection. Samantala, walang isinumiting anumang dokumento ang DepEd para patunayang nagasto sa tama ang mga confidential fund nito noong 2023. Ito ang testimonya ni dating COA State Auditor Roderick Wamiel sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte na nakasentro ngayon sa umano'y misuse ng confidential funds sa OVP at sa DepEd. Ayon kay Wamiel, inilaan ang 37.5 million pesos kada quarter o 112.5 million pesos na pondo para sa mga programa kontra insurgency, abuse, paglaban sa mga iligal na gawain at terorismo sa mga paaralan. Pero ayon kay Wamiel, bagamat aprobado at may pirma ni VP Sara ang physical at financial plan ng DepEd, wala umanong isinumiting anumang listahan o dokumento ang kagawaran upang patunayang tunay na nagamit sa mga nasabing programa ang naturang pondo. Naritong bahagi ng pagtatanong ni Attorney Lorna Kapunan ng prosekusyon kay Ginoong Wamiel. Dun sa kanilang physical and financial plan for the first quarter, hindi po naka-indicate yung kanilang specific confidential activities na pagbabasehan po ng kanilang disbursement from the confidential fund. Nakalagay sa first column, counter-insurgency programs. Did the DepEd submit any evidence on this or documents evidencing what it claims to be expenditures on counter-insurgency programs? Based on their submissions po, wala po silang sinumit na document. Samantala, alamin natin ang balita kung totoo nga ba na nahuli na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nasa linya natin ang kanyang abogado na si Senator Bobby Torion. Senator tuloy, Attorney Torion, magiging senator ito. Magandang hapon sa inyo, si Henry Uri at si Karen. Magandang hapon po, Attorney. Henry, napalunok ako dun sa Hindi ho yun hindi ho yun scripted ha. Talagang bigla lumabas sa bibig ko yun Attorney Bobby. Pero teka muna. Anong katotohanan? Anong nangyari? Totoo bang naaresto na ho si Senator Bato de la Rosa? Honestly, wala kaming balita, Sir Henry, no? Medyo nag-slow afternoon ako ngayon kasi wala akong tulog. May cross-examination ako kaninang umaga. Medyo malaking kaso. So, pagkatapos, nag-rest ako for a while. Ang daming tawag. Isa na nun tumawag dun. Yung aking kaibigan na si Henry Uri. Ang una kong sinagot, tinawagan pa si Henry Uri. Kasi yun ang aking kaibigan. Wala po kaming balita, boss. Wala kaming balita. Opo. Sige, before I give you to Karen, si Senator Bato ho ba ay nasa bansa pa, nasa Pilipinas pa? I think so. I would like to believe that he is still in the country kasi mahal niya yung bansa natin at mahirap din kasi alis ka ng bansa maraming tippers at mga information merchants. So I think he is still in the country, although I cannot confirm that. Pero Attorney Torion, sir, marami po kasing mga trabaho na po na hindi nagagawa si Senator Bato de la Rosa, sir. Kumbaga, technically parang absent na po siya sa Senado at may mga mahalaga pong mga aktibidad, mahalaga pong mga paksa po na kailangan pong mapag-usapan, matutukan sa Senado. So, paano po ito? Kayo po bilang hindi lang naman po kayo tumatayo bilang legal counsel ni Senator Bato de la Rosa, I believe po sa mga nauna nating mga pag-uusap ay kayo rin po ay kanyang isa sa mga malapit at matalik na kaibigan. So, paano po ito? Paano yung mga bumoto kay Senator Bato, mga umaasa na dapat ay nagtatrabaho siya at nasa Senado siya ngayon? Well, that's a very legitimate and valid
valid question, no? It's unfortunate that this is happening. But I would like to believe na yung bumoto po sa kanya at yung umaasa sa kanya at nag-trust sa kanya understands that the first law of nature is self-preservation. I think they understand na kung magpakita siya, sigurado, wala sigurong isang oras, no? Dadalhin siya sa eroplano at dalahin doon sa Hague, Netherlands. Even if there are still legitimate legal questions hanging over the air as to whether or not we are still state party to the Rome Statute, and even if there are valid questions as to whether or not the arrest warrant issued by the ICC can still be enforced in our country today. Apo. Pero attorney, as far as you as a lawyer is concerned of Senator Bato, still the premise of your advice is wait for the local court to sue the senator at hindi ito susuko para madala sa dahig. Is that accurate, attorney? Ang aking I only provide alternative courses of action, Sir Henry, no. Ito pwede mong mga itong alternative, it's up to him to choose. And he's a highly intelligent person. He knows what to do, and I think ang desisyon niya ngayon, kasi kanyang desisyon naman talaga, is self-preservation. Oo, yun ang kanyang ginagawa. But I do not have the power to impose my will upon my client. I only propose alternative courses of action, at yun po ang ginagawa natin. Apo, but without furthering the information, will you able to still talk to the senator? As of now, wala talaga kaming last kami nag-usap yung mga 2 hours siguro before na nalaman ko na lang pagka morning na wala na pala siya sa or late afternoon na nga yun na wala na pala siya talaga sa Senado. Oo. Okay. And attorney, nabanggit nyo yung mga course of action. Ito po ay inyong mga suggestion, pero siya lang naman po nabanggit nyo ang makakapag-desisyon para sa kanya. Para sa kanyang sarili din po, at nabanggit nyo, self-preservation po ang kanyang pinili. Pero hindi po ba ito nagpapakita rin na baka naman may mga nagsasabi na natatakot, may kinakatakutan, may nagtatago? Bakit hindi na lang po harapin ni Senator Bato de la Rosa itong mga sabihin na natin posible pong isang pangkaso sa kanya? Well, madali kasi sabihin na harapin ang kaso. Mag-file sila ng kaso dito sa Pilipinas. Haharapin namin. Promise. Pexman. Oo. Ang problema kasi dito, ibang korte na wala naman talagang jurisdiksyon na dito sa ating bansa, ay ipinipilit na i-deliver tayo doon sa isang banyagang korte na wala naman talagang jurisdiksyon sana dito sa ating bansa. So, iba kasing usapin ito This is not simply an issue as to whether or not Senator Bato should be willing to face the music. The music here is a foreign and alien music, and this is another matter. Kung dito sila magpa-file ng kaso, bukas agad siguro kung haharapin namin, i-answer namin yan. Yun ang consistent answer namin. So, kumbaga, susuko din po. Senator Bato will surrender himself to the local courts. If there is a legitimate case filed against him dito at harapin namin kasi alam namin na may depensa kami Mahirap kasi dito, even the warrant of arrest, we were not informed about it. The prior cases filed in the ICC, we were not informed about it. They follow not the adversarial mode. The method of filing cases, sikreto lahat yung mga proseso nila So, bigla na lang, mabulaga ka lang, meron ka ng warrant. Sa atin kasing bansa, alien yun sa atin. Hindi ganun ang proseso sa atin. Siguro, kaya ibang usapin talaga po ito. Siguro huli na lang po on my end, Attorney Torion, sir, itong mga kumakalat na balita na nahuli na di umano si Senator Bato de la Rosa, wala po kayong kumbaga balita, wala po kayong knowledge. Wala talaga. Okay. Wala talaga. At saka pag may mga ganyan, medyo veterano na ako sa mga ganyan kasi pag mag-knee-jerk reaction ka niyan at tatawag ka, mag-ping yung cellphone So, at the very least, at least, natin na, kulang ang reaksyon dyan. Kasi
alam naman natin kung totoo yan, sigurado tatawag yan sa atin. Tayo ang abogado Oo. So yun po yung ina-assume nyo po na magiging reaksyon kung bakit may lumutang po na ganitong balita tungkol kay Senator Beto de la Rosa, I'm not sir? saying that it is that main reason, but it is, yun lang ang aking, what you call this, isa sa mga theory lumalabas sa aking ulo, bakit bigla na lang itong lumaan. Yeah. Dami tumatawag talaga sa akin. So, dapat ang reaksyon dyan sa mga bagong abogado din is calculated and hindi lang magpanik. Kalma lang. Pero attorney, balikan ko lang. So at this very moment, since 2016, 2017, almost I think 10 years ago, wala talaga hong kaso pang naipapile kay Senator Bato dito sa local court. Wala talaga hanggang ngayon. Kasi the period na nag-assert ng jurisdiction is 2011 to 2019 now. So since 2016 or 2015 for that matter, 2016, 2017, 2018, 2019 hanggang lately lang talaga kinonfirm, di ba? Nung pumunta si former Senator Trillanes sa Senado, yun ang kinonfirm na may warrant pala talaga. Naging blessing in disguise yung pagpunta niya doon kasi may confirmation na noon. Ayaw pa aminin. The day before that, ayaw i-confirm ng ICC. Mantakin mo yan. Nung nagpalabas na ng warrant si Trillanes, bumulaga. Kinonfirm nila. Blessing in disguise yun. Meron pala talaga. Yung pagsasampa kung sakali ng kaso sa local court, maaari bang maging ang interpretation dito'y buhay ang hustisya sa bansa and therefore dapat lalong hindi nakikialam ang ICC? Yun. Kasi that is an assertion of jurisdiction within our territorial jurisdiction. So if mag-file sila ng kaso, magiging rason na naman ni Atty. Torion. May kaso na dito dapat wala na yung sa ICC, but of course meron silang argumento din against it. Opo, sige po. So, para sa mga supporter at nagmamahal din naman kay Senator Bato, sa mga nakakakilala at kaibigan niya, nag-aalala, baka nakaposas na ito sa mga oras na ito. Pero sabi naman ninyo kung... Sana hindi. Oo. Sana hindi po. Hindi, pero ang isang patunay nga, kung nangyari naman yun, kayo ang una makakaalam. Yes po. I would like to believe that. So, sana po. any message to the supporters? Well, sa mga supporters, let's continue to pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang naman talaga nakakaalam kung saan tayo patutungo as a person and as a nation. I hope and pray that you will continue to hope that something positive will still happen in our country, and you will likewise pray for the safety of Senator Bato de la Rosa, Tatay Digong, Pastor Apollo Sikibuloy, Senator Marcoleta, si dating Secretary Mike Dipinsor at iba pong mga nakukulong ngayon dahil sa lagay po ng ating bansa. Alright. Attorney, Senator, salamat ha. Thank you po, attorney. Thank you. Salamat. Thank you, boss. Attorney Israelito Bobby Torion, ang abogado po ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So, I think na-deny na rin naman ng NBI, tsaka ng PNP at DILG na Saan galing yung hindi totoo. yung chismis? Na hindi totoong na-arresta na si Senator Bato, and for that matter, sabi nga ni Attorney Torion, kung totoo yan, ako ang unang makakalam. Kaya naman tumawag siya sa atin. 5:37. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Miss Karen Oyong. Balansyado. Kaila, partner, talagang dinudurog ng akusasyon at bintang at anumang mga paratang gamit po ang mga kasong isinampana sa impeachment court sa Office of the Vice President. Talagang yung ating mga kababayang na aapektuhan po ng iba't ibang kalamidad at iba't ibang mga problema na kinakailangang abutin, mabuti na lamang at hindi naman paano kaya nangyayari, partner, na ang opisina mismo na nadudurog ng impeachment case ay opisina rin na hindi naman tanongin na nga natin si Chief Amard Eje ng
Disaster Operations Center ng OBP. Chief Aymard, magandang hapon sa inyo. Hello po, Chief Aymard. Magandang hapon po, Sir Henry, Ma'am Karen. Kamusta po kayo? Teka mo. Okay lang po. Kami kaya napatawag sa inyo sapagkat ako kasi nagko-cover ako ng impeachment trial. Batid ko kung gaano kahirap ang pinagdadaanan mismo ng mga tauhan po sa ilalim ng Office of the Vice President. At napatawag kami sa inyo. Paano ninyo ginagawang para kayong mga hindi tinatabla ng kwan ng problema? Nakagawa pa ninyong ikutin ang bansa para sa mga pagtulong sa mga nangangailangan? Well, unang-una po, Sir Henry, Ma'am Karen, siyempre sa gabay po ng Panginoon, kaya namin nagagawa ito dahil wala pong imposible sa ating Panginoon. Pangalawa po ay ang ating kasing Disaster Operations Program ng ating Office of the Vice President ay matagal na po itong na-institutionalize ng ating Vice President Sara Duterte nung pag-upo niya pa lamang po. Kaya po lahat po ng aming ginagawa na pag-conduct ng relief operations ay nakasaad o guided kami ng aming operations manual. Kaya po sa kabila ng mga nangyayari, kakulangan ng budget, pati po yung nabanggit po ninyong impeachment trial, tuloy-tuloy lang po ang aming trabaho dahil meron naman po kaming sistemang sinusunod at ang guidance po ng ating Vice President ay sa kanya ang politika, sa amin po ang public service. Kumbaga, hinihiwalay nyo pa rin, Sir Aymard Eheser, ay itong issue ng impeachment trial dito sa inyong trabaho kasi hindi naman po tumitingin ang sakuna ang mga kalamidad pagdating sa ganyan. May mga pa rin po tayo, may mga obligasyon at responsibilidad pa rin po tayo. Tama ba, Sir Aymard? Yes po, Ma'am Karen. Yun nga, bagkamat tao lang kami, nakakaramdam din ng pressure at yung pagkalungkot sa mga nangyayari, pero hindi kami dapat magpa-apekto dahil lang nangingibabaw po sa amin ay yun pong mandato namin na makapaghatid ng tulong po sa mga nangangailangan. Kasi pag talagang isang panig ang napakinggan mo at hindi mo naliming lahat, partner, parang ang dating ang OBP ng bulsa ng pera, yung pumapasok na pera ay for personal gains. Yan, Sir Aymard, ang kwan yan ang kung halimbawang mahina-hina kayo riyan sa OBP, baka talagang tinabla na kayo ng anong tawag riyan, ng panghihina. Totoo po yan. Hindi na lang namin po pinapansin to kasi kung lahat titignan namin, talagang maaapektuhan kami. Kaya ginagawa na lang namin basta trabaho, at yun pong aming passion ay nandiyan yan, hindi nawawala. Halimbawa ngayon, nasaan kayo? Anong inyong pinagkakabalahan ngayon? Saan lugar kayo naroon? Ay, sa ngayon po, Sir Henry, Ma'am Karen, nandito po kami sa Ilocos Norte. Ilocos? Anong meron po sa Ilocos, sir? Layo Nagre-relief operations po kami at maaalala po ninyo nung nakaraang linggo ay dinaanan po tayo ng bagyong Quiapo kung saan marami pong bayan ang naapektuhan. Kaya kasama po dito ang Ilocos Region. Kaya po sa aming pagkuha ng mga datos, nakita namin na may mga bayan dito po sa Ilocos Norte ang natamaan at ayon sa aming mga listahan ay bihira kasi itong mapuntahan dahil halos nasa dulo na po ito ng ating bansa. Kaya po pumili kami base dun sa data na nakuha namin kung ano-ano yung mga bayan na pwede naming puntahan dito. At kanina po inuna namin ang Batac City, Ilocos Norte. Nakapagbigay po kami kanina around 1,400 families para sa 1,400 families ng iba't ibang klaseng relief items po. Okay, so pagkain yan, damit, health at sanitation kits. Tama po ba, sir?
ang ginamit po namin ngayon ay ang aming food box, yung OPP food box po, na naglalaman ng bigas at dilata, at namigay din po kami ng mga diapers para sa mga bata. And then nagbigay din po kami ng mga instant coffee, ganyan, at iba't iba pa po. Pero teka muna, mabutit na napuntahan ninyo yan because, well, we cannot deny the fact that politically, Ilocos yan eh. Hindi maiwasang isipin na talagang may political rivalry between the Vice President and the sitting President. Pero kayo, nasa lugar, Ilocos, lugar ng ating Pangulo, kumusta? Marami namang nakapunta riyan yung mga lugar na inyong nasabing na lalo na yung mga dulo. Kumusta yung mga tao? May mga nakapaghatid naman ng tulong roon daw? Okay naman po sila sa ngayon. Wala naman pong pagbaha na pero in-expect po natin yung paparating na super typhoon na bali magiging dalawa yun, di po ba, yung Luis at yung isang papasok. At so far okay naman po. Nabanggit na po ninyo na nandito po kami sa bayan at sa probinsya ng ating presidente. In fact, ito pong Batak City ay ang mismong hometown ng ating Pangulo. Pero hindi po kasi ito political eh. Ang namin pong ginagawa public service talaga. Kaya regardless kung saan pwede kaming pumunta basta may nangangailangan. It so happens po na nandito kami sa bayan po ng ating Pangulo. Pero kagaya naman po ng aming ginagawa ng mga nakaraan, iba't ibang bayan naman po talaga ang aming nararating basta't kinakailangan naming maghatid ng tulong. So patunay nga. Patunay. Pero Sir Emard, hindi din natin medyo mainit talagang usapin kasi sa politika kahit pilitin po natin paghiwalayin. Although na-appreciate po natin ang inyong tulong, any help is very much appreciated saan man pong kampo galing yan. Pero baka may mga naririnig po tayo na nagsasabi na naku, lihiti mo ba ang pera na ginagamit, pondo para po sa pagbibigay po natin ng tulong sa ating mga nangangailangan? Ito po ba ay may kasama pong public funds o ito po ay bigay lahat po ng mga donasyon? May mga nagkawang-gawa po na nag-donate ng in-kind. Paano po ba ito, Sir Emard? Halo-halo po ito, Ma'am Karen. Unang-una, ang pinanggalingan po ng ating mga food boxes ay galing po sa pondo mismo ng Office of the Vice President. Nakasaad naman po ito sa aming budgetary submissions at nakasaad ito sa PRUGA noong nakaraang taon. Pero yun pong nakadagdag ay yung pong mga donasyon na nanggaling sa ating mga kababayan na noon pa aming mga partners sa Office of the Vice President, isinama na po namin dahil ito rin po naman ang kanilang gusto ay makatulong sa ating mga kababayan. At yung nabanggit din po ni Sir Henry kanina kasi nga medyo parang bayan ito ng ating Pangulo at hindi maiaalis na meron talagang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan between the Office of the President as well as to the Office of the Vice President. It's so parang nakakatuwa kasi po unang-una tinulungan po kami ng local government ng Batak. Sila po yung kanila pong CSWDO or yung City Social Welfare and Development Office ang kasama namin sa pamimigay po ng tulong sa mga kababayan. And then kasama rin po namin ang staff na ni Senator Amy Marcos. Kaya nagpapasalamat po kami kay Senator Amy sa pagbigay ng suporta sa amin at alalay dito po mismo sa probinsya ng Ilocos Norte. At yun pong mga kababayan natin na kanina na nakasalamuhan namin, masaya po sila dahil nakarating kami at hindi nila inaasahan na kami mismo po ang darating sa kanilang bayan. Sabi nga po nila ang layo ng binyahe namin para makarating dito, pero pinagpapasalamat sila dahil hindi daw namin sila nalimutan. Patunay marahil yan, partner, na ang serbisyo ng gobyerno, ang serbisyo lalo ng Office of the Vice President ay walang kulay ng anumang politika.
Totoo po yan. Kung makikita nga po ninyo, gaya po na palagi ninyong napupuna, Sir Henry, Ma'am Karen, wala pong nakasulat na pangalan ng Vice President, wala pong mukha ng ating Vice President. Yung pong opisina lamang ang nakalagay doon na pangalan at yun ating kataga na mahalin natin ang Pilipinas. Gayon din naman po yung mga donated items. Wala pong nakalagay doon. Sabi nga po, ang pagtulong, ang tunay na pagtulong sa kapwa, walang pinipiling kulay, walang pinipiling race, walang pinipiling lahi, kundi para sa lahat po ng nangangailangan. So from Batak, saan pa kayo babaybay at mga ilan ang mga benepisyaryo na target nyo riyan at natulungan na? Bali po sa aming assessment at sa abot lang po din ang makakaya ng ating Office of the Vice President, nakapili po kami ng 3 bayan dito sa Ilocos Norte. Pagpasensyahan na po ninyo, Sir Henry, Ma'am Karen, at hindi ko pa pwedeng i-announce yung dalawa. Sige. Pero nauna lang po namin yung mismong bayan ng Presidente. Opo, at meron pa pong 2 para sa susunod na mga araw. Hanggang Webes po ang aming kita. Maulan ba dyan? Busy pala kayo, no, Sir Aymar? Maulan na siya, maulan na ho ba riyan? Pabugso-bugso po ang ulan, pero medyo malakas ang hangin at saka maghapong makulimlim. Sige. Kaya pala. Mag-iingat ingat po sa biyahe pag ganun. Lalo na ngayon na may mga tropical depression na naman na nagbabadya. Opo. Inaasahan po namin at ready naman po kami. Maraming salamat po sa inyo, Sir Henry, Ma'am Karen. Yes, ang ginagawa po namin palagi ng aming Office of the Vice President ay para sa Diyos, bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Mahalin po natin ang Pilipinas. Salamat po, Sir Aymard. Thank you, Sir Salamat sa Aymard. OVP and of course to the Vice President. Manatili kayong ginto. Si Chief Aymard Ehe ng Disaster Operations Center ng OVP na nagdala ng tulong, ang inuna nila ay yung mismong bayan ng Sa Presidente. Batak, Ilocos. Sa Batak, Grabe, ang Norte. layi. We will Ako yung napagod. Nakapunta ka na ba doon, partner? Hindi pa. Actually, Ako nakapunta na ako. Ang pinakamalayo, malayo. saan ba akong pinakamalayo narating ko na, yung La Union, San Fernando. Konting konting kembot pa. Doon sa inyo nakarating na ako. At babalik ako pag kinasal ka. Ay, gano'n. Huwag ka nang umasa. Babalik kami. Makakasama ko si Pedro. Pinaka-pogi na mataba na. Ilang kilo na si Pedro? 8 kilo na. Grabe, ang bigat. Grabe ka, Pedro. Nung pinagkakakain mo. Obese na. Kulang ka na sa exercise. Si Pedro po ay ang boyfriend ni Karen. Yes, na aso. Okay, baka kasisipin nila, may love life na. Pero masaya ako. Kasama siya. Yes, ang pogi ni Pedro. Oo. Bisan nga, isama mo rito sa programa. Ako, huwag mo i-announce. Baka marinig nila, Ma'am Ellen. Alas 6 na ho ng gabi. I'm Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyo. Balansyado. Diyosa, ha? Order ka ng... Uy! Halika, wag ka na lumabas. Ituloy mo na daw. Order ka kay Dulce para 6:16. Kainis naman. Tumago na tayo sa mga balita. Binawi, kala ko may pamerienda ka. Diyosa, alert na alert eh. Napilitan, hindi nakalabas ng booth. Samantala, Malacanang naniniwalang itutuloy ni Senator Pampilo Lacson ang investigasyon sa flood control project sa Taguig kahit nagkaayos na sila ni Senator Alan Peter Cayetano. RH number 14, Let Tarciso, Let the report begin. Balikan na lang natin ang report ni Ms. Let. Samantala, bangayang Lacson na Cayetano tuloy matapos magparinigan muli ang dalawa. RH28 Raymond at Paas, ibalita mo yan, Raymond. Wala pang nababanaag na pagtatapos ang bangayan ni na Senador Panfilo Ping Lacson at Senador Alan Peter Cayetano. Ito ay kasunod ng palitan muli ng akusasyon ng dalawa. Kaninang umaga ay naglabas ng pahayag si Lacson sa kanyang ex-account o dating Twitter na may natuklasan silang cauldron of worms sa mga umano'y anomalya sa mga infrastructure projects sa Taguig at wala ng atrasan sa investigasyon. Sumagot si Senate Minority Leader Alan Cayetano kaninang tanghali sa kanyang FB Live. Tinawag na Senator Judge Troll si Lacson.
Araw-araw umano siyang tinotrol ng mga marites at hearsay na mga akusasyon. Git ni Cayetano, walang katotohanan ng mga akusasyon sa kanya at kahit puntahan ng mga proyekto sa Taguig ay makikita ang mga ito at pinakikinabangan. Narito si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Iniimbitahan ko po kayo kasi yung meron pong isang Senator Judge Troll, yan. Yung Senator Judge Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw, pero panay marites or panay inconclusive, ika nga, argumentative, hearsay. Lahat ng narinig nyo po dito, objection, vague. Objection, argumentative. Objection, hearsay. Ang mga pinagsasabi, rather than iiwan na sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga. Inakusahan din si Lacson na tinatakot ang mga ahensya ng gobyerno upang makakuha ng impormasyon dahil kakampi niya ang lahat. Ngunit tiwala pa rin si Cayetano na kapag may kaukulang investigasyon at mapag-usapan ang isyo ng mahinahon, ay lalabas din ang katotohanan. Narito muli si Senador Alan Peter Cayetano. Dapat si Lacson imbestigahan. Dadating sa tamang oras. Ngayon kasi kakampi niya lahat eh. Matapang magpa-imbestiga kasi kakampi niya lahat. At yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Siyempre, entertain siya. May, alam mo naman style niya, may kasamang pananakot. But I'm confident when the agency sit down, when it is a sober, even po yung sa final niya sa ombudsman, pag tinignan to ng mabuti, makikita po nila na napakaganda po ng development ng ating syudad at makikita nila na ito po ay isang modelo din na pwedeng gawin po sa Rizal at Laguna, around the Laguna Lake. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado. Samantala, balikan natin ang report ni Ms. Leth Narciso. Malacanang naniniwalang itutuloy ni Senator Lacson ang investigasyon sa flood control project sa Taguig kahit magkaayos na sila ni Senator Cayetano. Go ahead, Ms. Leth. Pinawi ng Malacanang ang mga pangambang makompromiso ang kaso ng umano'y questionabling flood control project sa Taguig na kinasasangkutan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito'y kasunod ng napagkasundoan ng mga senador na pagbatiin sina Cayetano at Senator Panfilo Lacson. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas maganda naman talaga na nagkakasundo ang lahat, lalo na ang mga public servant. Mas magiging maganda kasi anya ang relasyon sa pagtatrabaho ng mga ito kung mawawala ang mga personal na sentimiento sa bawat isa. Pero naniniwala si Castro na hindi makikipagkompromiso si Lacson para isantabi ang pagpapaimbestiga sa mga questionableng proyekto. Naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat na imbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na po din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Leth. Samantala, isang resolusyon ang pinagtibay naman ng Kamara para sa pagpupugay kay tennis sensation Alex Ayala. RH12, Milky Rigunan, okay? Pinagtibay ng Kamara ang resolusyon na nagbibigay pugay kay Filipina tennis sensation Alex Ayala na nagkampiyon sa katatapos pa lamang na 2026 Mubadala DC Open sa Washington, D.C. Ang House Resolution 1286 ay inihain ni House Speaker Faustino D. III, House Majority Leader Sandro Marcos at House Minority Leader Marcelino Libanan. Sa Ayala ang kauna-unahang Filipino na nanalo sa isang WTA Tour Level Singles title. Dahil sa panalo, nakuha ni Ayala ang career high world number 20 matapos talunin ang American World number 3 na si Jessica Pegula. Bago ang finals, pinabagsak din ni Ayala si 4-time Grand Slam winner Naomi Osaka. Ang kay House Speaker Faustino D. III, inspirasyon si Alex ng bawat Pilipino na nangarap at nagsisikap sa iba't ibang panig ng mundo. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, US Carrier Strike Group lumahok sa West Philippine Sea activity. Ang China naman nagsagawa ng sarili nilang drills. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel.
Sumabak sa Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea ang George Washington Carrier Strike Group nitong Hulyo 21 hanggang 25. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, partikular na lumahok sa MMCA kasama ng Pilipinas at Japan ang combat ship na USS Santa Barbara. Nataon mang pagtapos ito ng July 20 incident sa Ayungin Shoal, nilinaw na AFP na nakaschedule ang maritime activity at hindi isang tugon sa harassment ng China. Samantala, kinumpirma ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP Special Spokesman sa West Philippine Sea, na nagsagawa rin ng sariling drills ang People's Liberation Army ng China malapit sa Bao de Masinloc nitong July 31 hanggang 1 ng Agosto. Na-monitor ng AFP ang 5 Chinese warships, isang replenishment ship, 2 hovercrafts, 2 helicopters at ilang fighter aircraft. Samantalang Malacamp Aguinaldo, mabilis na sumagot ang Campo Crame at itinanggi ang kumalat na espekulasyong naaresto na ang dati nilang chief at ngayon senador na si Ronald Bato de la Rosa. Sabi sa PNP Press ni Interior Secretary John Vic Remulla, wala silang impormasyon sinasabing usapin. Tumugon din sa DZRH News si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at maikling sinabing nega o walang nangyaring paghuli ang pulisya sa dati nilang pinuno. Maagunitang hinahampi ng otoridad ang mambabatas sa bisa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil sa pagiging co-perpetrator umano ni former President Digong Duterte pagdating sa war on drugs. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, si Val Gonzales. Yan na hong dating DPWH Undersecretary Bernardo. Lumutang naman sa pagdinig sa malversation case ni dating Senador Ramon Revilla. Lutong Macau na bidding at sahod sa mga talo ng kontraktor ibinulgar. RH5, Val Gonzales. Val. Henry, ibinunyag ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo ang 2 beses umano nitong paghatid ng kabuang 250 million pesos na kickback kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito ang laman ng testimonya ni Bernardo sa pagpapatuloy ng paglilitis sa Sandigan Bayan Third Division kaugnay ng 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Bandi, Bulacan, kung saan pangunahing sangkot si Revilla. Sabi ni Bernardo, personal niyang dinala ang 6 na kahon at isang paper bag noong 2024 at 13 kahon noong Marso 2025 sa White House resident ni Revilla sa Cavite. Ibinulgar din ng dating opisyal na Lutong Macau umano ang mga bidding sa DPWH dahil pre-selected na ang mananalo at may sahod mula sa nanalong kontraktor ang mga talo ng kalahok para kumpletuhin lamang ang proseso. Gayunpaman, paglilinaw ni Bernardo na hindi niya sinasabi na kasabwat ang mga bidder sa nasabing scheme, pero normal na umano ang ganitong kalakaran dahil tumatanggap sila ng sahod mula sa mga kontraktor. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, opisyal at empleyado ng DPWH Cebu 3rd Engineering Office sasampahan na ng reklamo kaugnay ng flood control anomaly. Ayon po ito sa Department of Justice. RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan, Noche. Miss Kay at Kuya Henry, kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nila ng National Prosecution Service ang rekomendasyon ng National Bureau of Investigation para sampahan ng kaso ang nasa 20 opisyal at empleyado ng DPWH Cebu 3rd Engineering Office. Sa press briefing kanina, sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez may kinalaman sa 2 ghost flood control projects. Kabilang sa isasampang kaso dito ay technical malversation, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, perjury, falsification at use of falsified documents at Government Procurement Reform Act. Darito si Attorney Polo Martinez. DOJ confirms that it has received 2 separate criminal complaints filed by the NBI Cebu District Office against 20 individuals, officials and employees of the DPWH Cebu 3rd District Engineering Office. This is in connection with 2 flood control projects within that district's jurisdiction. So the first complaint was received by this office on July 29, 2026. A second complaint involving the same 20 respondents and the same charges, but arising from a separate flood control project as I was on the filing. So the 20 respondents are engineers and other personnel
of the DPWH Cebu District Engineering Office. That's the third DEO, including some private individuals. Ang spokesperson ng DOJ na si Attorney Polo Martinez. RH27, Noticakas DCRH, una sa Pilipinas. Thank you, Roche. Samantala, top 3 most wanted sa NCR at top 1 sa NPD most wanted na aresto sa Malabon. RH23, Edwin Duque. Edwin. Henry, matagumpay na naisilbi ng Malabon Police ang warrant of arrest sa isang top 3 most wanted sa NCR at top 3 most wanted din sa Northern Police District dahil sa iba't ibang kasong kinakasagutan. Ay dito kay Police Colonel Kenneth Bishop, sangkot din ito sa 11 counts of rape, nilalim pa rin ang sexual assault o statutory rape sa isang minor de edad. Ay naman, kinumpirma naman ni NPD PIO Chief Lieutenant Richel Raimundo, walang pensang irekomenda ang korte para sa kasong statutory rape habang may buwang pensang 2.2 milyon naman para sa 11 bilang ng kasong rape. Natunton si Alyasa Bukbok sa Hiyas Ali sa Barangay Lomos, Malabon matapos itimbre ng ilang concerned citizen. Arizona de Brede Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Samantala, pamigay na tayo ng pera. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ay, di gayon nga. Ang argay ay taga-kapis. Si Lara May. Napansa. Ang ganda ng mga pangalan. Kaya nga. Lara May. Hello, Miss Lara May. Ano kayang kuha nito? Ano kayang palayo nito? Is it Lara May o Lab? Di ba? Magandang gabi po, Miss Lara. Hello. Ano bang palayo mo? Lab? Maymay po. Maymay. Ayun. Si Maymay. Okay. Si Maymay ay bibigyan namin ng 500 pesos kapag ka nasagot ang tanong ni Ate KK. Ito pong ating tanong, Miss Lara Maymay. For 500 pesos in GCash, ano pong istasyon ng radyong kauna-unahan sa Pilipinas at numero 1 sa mga taga-Capiz? Wala pong iba, kundi DCRA. Ayun! Thank you and congrats! Ano sa English ang DZRH? Ewan. DZRH din. Meme, congratulations! Ingat kayo dyan sa Capiz. Bless po sa inyong lahat. Thank you po. Ang ganda naman ni Maymay. May 500 na siya. Yes. At kayo rin, ha? Abangan nyo lamang ang aming kring-kring panalo promo. Salamat po sa mga inyo na kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi nating palala sa ating lahat. Kung gusto nating umasenso sa buhay, magkaroon lang tayo palagi ng pananalig sa may kapal, magdasal, huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagos, gumawa po ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti, hindi magbubunga ng masama. Samahan pa ng pagtulong sa nangangailangan. Dahil help is wealth. At susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Tama ba? Oo. Pero Tuesday ngayon, so ang uupo ay si Attorney Rina Seco. Rina Seco. So susunod na po siya. Lone District ng Marinduque. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye! Balansyado. Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman!